Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload.
Bukod doon sa babaeng nanligaw kay kuya noong nasa pre-med siya, wala nang babaeng nalink sa kanya. Nangingislap ang kanyang mga mata sa ideyang nagkakahugis sa kanyang isip. Nang makarating siya sa harap ng cottage, ay wala na ang babae sa bintana. Tahimik na tahimik ang paligid. Kahit kaluskos ay wala siyang naririnig. Mag-isa lang kaya siya rito? "Tao po!" Tawag niya. Tulad kanina ay bukas na naman ang gate kaya lumapit na siya sa puno ng hagdan. Habang naghihintay, naiisip niya na kung nasa Maynila lamang ang cottage na iyon at hahayaan ng may-ari na laging bukas ang gate, malamang walang gamit ng matitira doon. Iyon siguro ang isa sa mga ikinagusto ng kanyang kuya sa Batangas. Simple man ang buhay ng mga tao ay wala namang masasamang elemento. "Tao po!" Tawag na naman niya ng pagkaraan ng ilang minuto ay wala pa ring lumalabas na tao mula sa cottage. Subalit kahit nilakasan pa niya ang kanyang boses ay wala pa ring taong lumalabas mula sa munting bahay. Nagpasya na lamang siyang umuwi.
angkan ko. May scientific explanation ang lahat ng nangyari sa angkan mo. Kaya hindi ako niniwalang dahil iyon sa sumpa. Iyan din ang paniniwala ko noon hanggang makita ko kung paano mabilis na nabulag ang nanay ko.
Hindi ito umimik. Pero hindi maaaring habang buhay na lang na palalayuin mo ang mga tao sa'yo. Matitiis kong habang buhay na ganito kaysa magkaroon ng isang taong habang buhay rin na dadalhin ng konsensya ko ang mangyayari sa kanya dahil sa ito ang sumpa sa halip na patuloy na matakot doon. Dahil ba naaawa kayo sa akin? Hindi ko kailangan ng awa ninyo. I'm sorry, Eva. Pero sa ngayon, iyon muna siguro ang dahilan na maibibigay ko. Matagal nang nakaalis si Andre ay natitilihan pa rin si Eva. Hindi siya makapaniwala sa pag-uusap na namagitan sa kanila. Kailan lamang sila nagkakilala, ngunit mabigat na paksa agad ang napag-usapan nila. Hindi pangkaraniwang lalaki si Andre. Natitiyak niya iyon. He was the kind of man who would not bother to issue words just to appease an offended party. Prangka ito. Parang napakalaki ng paniniwala nito sa mga sinabi kanina. Puno ito ng kumpiyansa. At parang nahihikayat siyang sundin ang mga sinasabi nito. Diyos ko, kulang nga lang po ba ang tiwala ko sa inyo? Nasa ganoon siyang pagmumuni-muni nang tumunog ang telepono. Agad na dinampot niya iyon. Hello? Ada, ang tiya ising mo ito, sabi sa kabilang linya. Kayo pala tiya, napatawag po kayo? Dinala ko kanina si Lily sa inirekomendang ophthalmologist ng kumari ko. Ang sabi sa akin ng doktor, may pag-asa pa raw na makakita ang pinsan mo kung maooperahan. Natuwa siya sa narinig. Totoo po? Oo, kaya nga tumawag ako sa'yo. Kako, total ikaw naman ang dahilan ng pagkabulag niya o obligahin sana kitang tulungan kaming tustusan ang kanyang operasyon. Nalungkot siya sa narinig. Kahit naman hindi nito sabihin, ay talagang tutulong siya. Ang masakit lamang sa kanyang loob ay ang paniniyak nito na siya ang dahilan ng pagkabulag ni Lily. Kahit pa, totoo naman iyon. Kailan po ang operasyon? Kahit bukas, ooperahan siya ng doktor basta may pera na.
Hayaan niyo po, ihahatid ko sa inyo bukas ang pera. Itinanong niya rito kung magkano ang magagastos. Sinabi naman ito. Nang araw ding iyon ay nagtungo siya sa bangko upang mag-withdraw ng pera. Kinabukasan, kalalabas pa lamang niya sa tarangkahan ng kanyang bahay nang dumaan doon si Andre. May dalang kotse ito. Huminto ito sa tabi niya. Luluwas ka ba sa bayan? Tanong nito. Oo. Sumabay ka na sa akin, doon din ako pupunta. Binuksan nito ang pinto sa unahan kahit hindi pa siya pumapayag. Napilitan siyang sumakay sa kotse nito. Magtatagal ka ba sa bayan? Tanong nito. Hindi, may dadalhin lang ako sa tiyahin ko. Sandali rin lang ako roon, idadaan na kita. Ituro mo na lang sa akin kung saan ka bababa. Salamat. Nilingon siya nito at ngumiti. Ilang minutong tahimik lamang sila. Gusto niyang magbukas ng paksa, ngunit hindi niya alam kung ano ang angkop na pag-usapan nila. Ito man ay tila nag-iisip din ng mapag-usapan. Kaya naman nang handa na silang magsalita, ay nagkasabay pa sila. Hanggang nagkatawanan sila. Okay, ikaw muna, sabi nito. Hanggang kailan kayo rito? Hanggang sa matapos ko ang isinusulat ko. Writer ka pala? Hindi pa. Ito pa lang ang unang attempt ko sa pagsusulat. Ikaw, madalas ka bang pumunta sa bayan? Minsan lang sa isang linggo, 2 beses kung kailangan. Sa isang linggo, sabihin mo sa akin kung kailan ka pupunta para sabay uli tayo. Paano kung hindi mo naman kailangang pumunta roon? At least makakapamasyal ako. Kailangan ko rin namang mag-unwind mula sa pagsusulat. Si Angel, ayun, nakakita ng barkada. Isanama siyang mag-practice ng sayaw para sa opening ng basketball league dito. Mabait siya. Tumawa ito. Kapag tulog, napangiti rin siya. Bihirang tao ang hihingi ng dispensa at aamin sa kasalanang nagawa niya. Kinulit ko lang ang isang yon na puntahan ka. Bata pa siya at kung minsan may pagka-impulsive. Hindi mo sana siya pinilit. Ngayon tuloy, natatakot ako na baka kasama na rin siya sa sumpa. Saglit na nilingon siya nito bago muling itinutok ang paningin sa daan. Makikiusap sana ako sa'yo. Na ano? Pwede bang kalimutan mo muna ang tungkol sa sumpa? Pwede kitang sundin kung sarili ko lang ang sangkot sa sumpa. Pero ngayong may pruweba ng ang taong lumalapit sa akin ay nadadamay rin, hindi ko iyon maipagwawalang bahala. Kailangan niyang sabihin iyon. Kailangang iligaw niya ito sa katotohanan upang manatili ang kanyang lihim. Hindi mo naman sigurado kung dahil nga sa sumpa kaya nabulag ang pinsan mo. Ano pa ba ang magiging dahilan? Napahinga ito na para bang malapit ng mainis sa kanya. Okay, ipagpalagay na nating dahil sa sumpa kaya nabulag ang mga kamag-anak mo. Matatakot ka na lang ba lagi? Itatali mo ba roon ang kinabukasan mo? Hindi mo na ba i-enjoy ang buhay mo dahil doon? Andre, subukan mo namang lumabas sa kahong pinaglagyan sa'yo ng sumpang iyon. Subukan mo lang, Eva. Makikita mong maganda ang buhay, na maraming regalong ibinibigay ang Diyos sa araw-araw na nagsasabog siya ng kanyang mga biyaya. Napabuntong hininga siya. Ang hirap naman ang ipinapagawa mo. Bakit magiging mahirap? Paano ko aalisin iyon sa isip ko? Ngumiti ito. Tutulungan kitang magdasal at tutulungan kitang makalimutan ang sumpa. Bakit parang napakalapit mo sa Diyos? Dahil naranasan ko na rin kung paano maging malayo sa Kanya. Mahirap, Eva. Mahirap kapag sarili mo ang ginawa mong Panginoon. Madalas na mali ang mga desisyon ko noon. Bukod doon, ay hindi maganda ang pakiramdam ko kapag wala akong pagsasaalang-alang sa kapwa ko. Parang may malaking kulang. Hindi niya nagawang ikubli ang paghanga rito. Iba ka sa ibang mga lalaki. Alam mo ba yon? Kung nakasama mo ako nung kaedad pa lamang ako ni Angel, hindi mo sasabihin sa akin yan.
Siyempre, hindi naman tayo perpekto. Nang huminto na ang kotse nito sa lugar na itinuro niya, ay hindi umalis ito. Bakit? Tanong niya. May sasabihin ka pa? Hindi naman nagmamadali ang lakad ko. Okay lang ba sa'yo kung samahan muna kita? Napangiti siya. Gusto pa niyang magtagal ang pagkukwentuhan nila. Kung hindi ka ba maaabala, bakit hindi? Nakangiting lumabas ito ng kotse. Lumigit ito sa passenger side upang ipagbukas siya ng pinto. Kakaiba ang tinging ipinukol sa kanya ng tiya ising niya nang ipakilala niya rito si Andre bilang isang kaibigan. Hindi na lamang niya pinansin iyon. Wala siyang dapat ipaliwanag. Totoo naman na kaibigan niya si Andre. Bagong kaibigan. Iniabot niya sa kanyang tiyahin ang sobrang naglalaman ng perang kinuha niya sa bangko. Tiya Ising, ito na po ang ipinangako ko sa inyo para sa operasyon ni Lily. Mabuti naman, tatawag ako ngayon sa ophthalmologist niya para ma-schedule ang operasyon. Kumusta naman po si Lily? Mabuti naman, naroon siya sa kanyang kwarto. Pero, pagpasensyahan mo na sana kung hindi kita mapasilip sa kanya. Mahirap na kasi. Baka mabulilyaso pa ang posibilidad na gumaling ang kanyang mga mata. Alam naman natin na ikaw ang may daladala ngayon ng sumpa. Muli, nadama niya ang masakit na sundot sa kanyang kalooban dulot ng sinabi nito. Naiintindihan ko po, Tiya Ising. Sige po, magpapaalam na kami. Siya, sige. Salamat na lang dito sa ibinigay mo. Panay ang iling ni Andre habang palabas sila ng bahay ng kanyang tiyahin. Bakit? Tanong niya. Tiyahin mo ba talaga yon? Oo naman, kapatid siya ng nanay ko. Hindi kita masisisi kung bakit ganoon na lamang ang pag-iwas mo na may lumapit sa iyo. Mismong kamag-anak mo, nagpapakita ng rejection sa'yo. Hindi ko rin naman sila masisisi. Napatunayan nila na totoo ang sumpa. Bakit hindi mo subukang i-renounce ang sumpa? Napatitig siya rito. Kaya kasi nagkakatotoo ang sumpa ay dahil pinaniniwalaan ito, niyayakap. Pero kung itatakwil mo, natitiyak ko sa iyo na makakalaya ka sa sumpa. Hindi ko maaaring gawin ang sinasabi mo. Bakit naman? Pasensya ka na, hindi ko pwedeng sabihin. Naging tahimik na ito pagkatapos niyon. Nagkwento lamang uli ito nang nasa parke na sila. Doon sila tumuloy pagkatapos nilang magpunta sa isang forwarding company. Ito ang namiss ko ng matagal na panahon. Sabi nito habang patungo sila sa lagoon na ang magkabilang pampang ay pinag-uugnay ng isang magandang footbridge. Ang pamamasyal sa park? Ang pamamasyal mismo. Noong bata pa ako, madalas kaming mamasyal ng pamilya ko. May park sa Quezon City na paborito naming pasyalan kapag weekends. Nagdadala kami ng pagkain at nagpipiknik sa damuhan. Kung minsan naman, pumupunta kami sa farm ng lolo ko sa Laguna. Ang mga bakasyon ko roon ang pinakamasasayang parte ng kabataan ko. Halos araw-araw akong naliligo sa ilog. Naranasan ko pa ngang mahulog sa kalabaw. Kapag naman tag-ulan, namimingwit kami ni Lolo ng palakang bukid. Mabilis na lumarawan sa kanyang isip ang kamusmusan nito. Malamang na malikot at masayahing bata ito. Gusto kong mainggit. Hindi naging kasing kulay ng kabataan mo ang sa akin. Masaya rin naman ako dahil malaya ako habang nasa amin ako. Makakapanghuli ako ng mga tubi at paru-paro. Nakakaligo rin ako sa ulan. Pero hindi ko naranasang makipaghabulan sa mga kapwa ko bata. Sa school, laging nasa likuran ang upuan ko. Kapag may nakikipagkaibigan sa akin, hindi nagtatagal. Kasi kapag nalaman ng mga nanay nila, pinalalayo na sila sa akin. Wala man lang ginawa ang mga magulang mo para maging normal ang buhay mo? Hindi ka nila inalis sa paaralang iyon? Hindi kami maaaring umalis. Bakit? Kasama iyon sa sumpa. Malungkot na sagot niya. Sumpa na naman, reklamo nito.
May ipapakiusap ako sa iyo, Eva. Ano yon? Tulad ng sinabi ko kanina, pwede ba nating kalimutan ang mga bagay na may kinalaman sa sumpa? Kahit ngayon lang? Napabuntong hininga siya. Imposible ang hinihiling nito, ngunit hindi na lamang siya umimik. Halika! Saan tayo pupunta? Bumili tayo ng pagkain sa restaurant sa mall at pagkatapos, dito natin kainin sa park. Parang piknik na rin, di ba? Nakangiting tumayo siya. Bihira siyang sumaya. Isa ang araw na iyon sa bibihirang iyon. Bumili nga sila ng pagkain sa isang fast food restaurant. Nang pabalik na sila sa parke, ay nakakita si Andre ng hinabing kayo sa tiyangge sa loob ng mall. Itinuro nito iyon sa kanya. Para mukha talagang piknik, sabi nito. Pumasok sila sa loob ng mall. Nang nasa harap na sila ng tiyangge, ay tinanong siya nito kung ano ang gusto niyang kulay sa mga tasseled blankets doon. Yung asal na lang para hindi dumihin. Hindi. Gusto ko na sa pagkakataong ito, piliin mo ang kulay na gusto mo nang hindi ikino-consider ang kahit na ano. Naguguluhang napatitig siya rito. Tumingin ito ng tuwid sa kanyang mga mata. Parang mas naging maamo pa ang mga iyon ngayon. Ang ibig kong sabihin, piliin mo ang kulay na talagang gusto mo at hindi dahil hindi dumihin iyon o iyon ang bagay na kulay sa kotse ko o bagay sa akin bilang lalaki. Sa pagkakataong ito, gusto kong pumili ka ng walang isinasaalang-alang kundi ang gusto mo lang. Parang ibig niyang maluha nang maunawaan niya ang ibig sabihin nito. Treat mo ba sa akin ang araw na ito? Treat ko sa ating dalawa, sagot nito. Bakit nga pala dito mo naisipang magbakasyon? Tanong ni Eva habang kumakain sila ni Andre. Inilatag nito ang biniling tasseled blanket sa damuhan na nalililiman ng malalagong rose bushes. Nakadaan kasi ako rito nang minsang makasama ako sa isang medical mission. Matagal na yun. Siguro 3 taon na. Pero hindi rito. Doon sa kasunod na bayan ito. Sabi ko sa sarili ko, babalikan ko ang lugar na ito. Ang kaso, sobrang busy ako kaya ngayon lang ako nakabalik. Mabuti na lang, ganoon pa rin rito. Hindi gaanong nagbago. Oo, tahimik pa rin dito. Walang gaanong nangyayari. Mabagal pa rin ang takbo ng buhay. Pero kahit ganoon, masarap pa rin tumira dito, lalo na kung hindi mapaghanap ang titira. Si Angel mapaghanap. Pero sa tingin ko naman, nag-e-enjoy siya sa pananatili namin dito. Ikaw, hindi mo ba naiisip na iwan ang lugar na ito kahit pansamantala lang? Hindi. Hindi rin naman ako ang klase ng taong mapaghanap. Isa pa, natatakot akong sa ibang lugar ko naman maikalat ang sumpa. Kumunot ang noo nito. Anong ibig mong sabihing maikalat? Nakagat niya ang ibabang labi. Bakit kasi naging matabil siya? Ang ibig kong sabihin, baka mahawa sa sumpa ang mga taong makakasalamuha ko kapag nangibang bayan ako. Okay, change topic na tayo. Bumabalik na naman kasi ang usapan tungkol sa sumpa. Napailing siya, ngunit tahimik na inayunan na lamang niya ito. Na-in love ka na ba, Eva? Walang ano-ano ay tanong nito. Hindi pa. Kinakabahang sagot niya. Magsisimula na bang magpahiwatig ito? Pareho pala tayo. Parang mahirap yatang paniwalaan yan. Pero totoo. Taga Maynila ka at? Sansaglit na sumulyap siya rito, kaya nakita niyang nakangiti ito at matamang nakatitig sa kanya. At may tsura ka rin naman, imposibleng walang nagkagusto sa'yo. Mayroon din namang nagkagusto, akala ko nga magkakagusto rin ako sa kanya. Ang kaso, hindi ko mapilit ang sarili ko. Bakit naman? Siguro hindi pa panahon noon para ma-inlove ako. Isa pa, ang pag-aaral pa ang priority ko noon.
Pwede ka namang makipag-girlfriend noong makatapos ka na. Ang kaso nga, wala akong nagustuhang babae. Pero alam mo, palagay ko, dumating na ang panahon para ma-inlove ako. Hello, Eva! Pwede ba akong makatuloy? Ibig niyang umiling nang makita niya ang nakangiting si Angel. Nakaikot na ito at nasa patio na. Kapatid nga ito ni Andre. Parehong mahirap itaboy ang dalawa. Ang akala pa naman niya ay ang pinsang si Lily na ang dumating. Matagumpay ang naging operasyon dito. Muling nakakita ito. Inaasahan na niya iyon dahil hindi naman malakas ang sumpa rito. Ngunit, hindi man lamang tumawag ito. Parang iniiwasan na siya nito. Ikaw pala, Angel. Halika, maupo ka. Iminuwesta niya ang isa sa mga wooden stools na nakapalibot sa pasamanong nagsisilbing mesa at nakapaikot sa puno ng dapdap. May nakapatong doong isang baso at isang pitsyel na malamig na lemon juice. Magpalamig ka muna. Ikinuha niya ito ng baso bago siya bumalik sa ginagawa. Salamat. Galing ako sa practice namin ng sayaw. Isinali ako ng anak ni Mrs. Evangelista. Ipapalabas iyon sa opening ng basketball league sa Sabado. Manood ka ha? Hindi ako pwede Pasensya na. Ay, sayang naman. Gusto ko pa namang ipagyabang sa'yo ang galing ko sa modern dance. Bakit hindi ka pwede? May pupuntahan ka ba? Wala naman. May gagawin ka? Angel, kapag nakita ako ng mga tao roon, baka hindi nila ituloy ang palabas. Bakit? Anong gagawin nila sa'yo? Siguro, pakikiusapan nila akong umuwi na lang. Ayos lang kung ganoon. Pero, paano kung biglang mag-alisan ang mga taong lalapitan ko? Isipin mo ang senaryo na ganito. Nagsisiksikan ang mga tao sa isang panig at ako, nag-iisa sa kabila. Sasamahan ka naman ni Kuya, sigurado yon. Kahit na, sabi niya. Masakit yon. Pananalampak na rin iyon kung ano ang tingin sa akin ng mga taga rito. Paano ka? Hindi ka man lang maka-enjoy ng mga activities ng community ninyo. Ayos lang. Ang importante, hindi nila ako pinapalayas dito sa bahay ko. Parang ang hirap naman ang kalagayan mo. Hindi naman, nasanay na ako. Ano ba yung ginagawa mo? Usisa nito sa kahoy na nilililok niya. Umuukit ako ng salakot. May isang kliyente na obsessed yata sa lahat ng klase ng sombrero. Kaya pati display sa bahay niya, ganito ang gusto niya. Sabi ni Nana Iska, wala raw sa mga taga rito ang nagpapagawa sa'yo, kaya raw puro taga-ibang bayan ang mga kliyente mo. Bakit sila? Hindi naman naaapektuhan ng sumpa. Huminto siya sa ginagawa at tiningnan ito. May agent ako, Angel. Siya ang direktang nakikipag-usap sa mga kliyente at hindi ako. Pero kahit na, yung mga ipinapagawa nila, matagal din na nagdaan sa mga kamay mo. Ang ibig kong sabihin, may magko-connect sa kanila at sa iyo. Kung totoo ang sumpa, dapat ay may napahamak na sa kanila. Meron na nga ba? Ngayon lamang niya naisip iyon. Walang nasasabi sa akin ng agent ko. See? At yung agent mo, bakit hindi siya naaano? Oo nga naman. Baka nga sa mga kamag-anak ko lang epektibo ang sumpa. Totoo man iyon o hindi, walang dahilan para ilayo mo ang sarili mo sa mga tulad namin na gustong makalapit sa'yo. Siguro nga. Great! Pinagdaop pa nito ang mga kamay. So, panonoorin mo na ako sa Sabado? Hindi pa rin. Ay, bakit? Angal nito. Dahil kagaya pa rin ng dati ang paniniwala ng mga tao rito. Iiwasan pa rin nilang mapalapit sa akin. Alam ko na. Pwede mo pa rin akong mapanood. Paano? Ay kuya ka sumama. Panoorin niyo na lang ako mula sa loob ng kotse. Baka busy ang kuya mo. Naku, hindi. Manonood talaga yon. Isa pa, alam kong gusto ka rin niyang makasama. Alam mo ba,
Ikiniwento niya sa akin na namasyal daw kayo sa bayan noong isang araw. Ang saya-saya nga niya eh. Napangiti siya sa tinura nito. Kahit nang bobola lang ito o pinasasakay siya, masarap pa ring isipin na naging masaya si Andre sa pamamasyal nila. Eva, pwede ba akong humingi uli ng mga bulaklak mo? Tanong nito. Dahil doon ay naisip niyang binobola lang yata talaga siya nito. Oo naman, sige, kumuha ka na lang doon. Mamaya na lang kapag tapos ka na sa ginagawa mo. Baka mainip ka, matagal pa ito. Hindi. Eva, totoo bang hindi nalalanta ang mga halaman mo kahit na tag-araw at hindi dinidiligan? Sino nagsabi sa iyo niyan? Si Nanay Iska. Sabi niya, ang paniniwala raw ng mga taga rito, may engkanto rito sa bakuran mo. Kahit pitasan daw ng pitasan ang mga bulaklak dito, parang hindi nababawasan. Sa palagay mo, totoo ang sinasabi niya? Hindi ko alam. Kasi nung namitas ako, wala naman akong naramdaman na kahit ano rito. Kaya lang, parang ang hindi nabawasan ang mga bulaklak pagkatapos kong pitasan. Paano kung sabihin ko sa'yo na may engkanto nga rito? Sandaling napatitig ito sa kanya. Si Luna na noon ay nagising mula sa pamamahinga nito sa ibabaw ng pasamano ay tumalon sa harap nila. Napapitlag si Angel, ngunit saglit lang. Sige nga, ipakita mo sa akin ang pruweba. Natawa siya. Ang tapang mo pala talaga. Ano? Totoo ba? Alam mo, may maliit na bukal kasi sa harap ng bahay na ito. Iyon ang dahilan kaya hindi nalalanta ang mga halaman ko kahit tag-araw at mahirap ang tubig. Tungkol naman doon sa kung hindi nababawasan ang mga halaman ko kahit napitasan, ikaw na lamang ang dumiskubre. Tingnan mo kung yung pipitasan mong tangkay ay biglang sisibulan uli ng bulaklak. Alam ko na ngayon, sabi nito pagkatapos siyang sandaling pagmasdan. Chismis nga lang talaga ang sinabi sa akin ni Nanay Iska. Sumapit ang araw ng Sabado. Isang oras bago ang programa ng patigas sa lugar nila, ay nasa bahay na ni Eva si Andre. Iniabot nito sa kanya ang isang plastic bag. Ano ito? Tanong niya. Buksan mo. Ngingiti-ngiting utos nito. Isang wig na kulay brown at isang lightly tinted eyeglasses ang naroon nang tingnan niya. Bakit mo ako binibigyan ito? Iyan ang magiging disguise mo para makapanood tayo na kasama ng mga tao. Hindi na natin kailangang magtiyaga sa loob ng kotse. Naisip ko kasi, hindi natin gaanong makikita ang palabas kung nasa malayo tayo. Kung suot mo ang mga yan, pwede na tayong makihalubilo sa maraming tao. Natouch siya na naisipan nito ang props na iyon para lang makapag-enjoy siya sa panonood. Nag-abala ka pa talaga. Nag-enjoy nga ako habang pumipili ako niyan. Kasama ko pa si Angel. Sa kanya ko isinusukat para magkaroon ako ng ideya kung babagay sa'yo. Ang gusto nga niyang bilhin namin yung kulay silver blonde. Pero hindi ako pumayag. Masyadong magiging pansinin ka. Baka sa bandang huli, ako ang mawala ng partner. Nagulat siya sa huling sinabi nito. Itinuturing na ba nitong mag-partner sila? Isukat mo nga, tingnan natin kung bagay sa'yo. Alam mo, hindi mo naman kailangang mag-abala at gumastos para lang makapanood ako ng sayaw ni na Angel. Isa pa, busy ka sa pagsusulat. Gusto ko lang na maiba naman ang takbo ng buhay mo. Kahit naman hindi mo sabihin, alam kong nabobor ka rin na lagi ka na lang nakakulong dito sa loob ng bakuran mo. Naaawa ka sa akin, ganun ba? Hindi ito kumibo. Nakatitig lamang ito sa kanya. Huwag mo akong kaawaan, Andre. Okay lang ako. Nasanay na ako sa ganitong buhay. Natutuhan ko nang makontento kung ano ang mayroon ako. Kaya naman narito ako para ipakita sa iyo na mayroon pang ibang bagay na para din sa iyo. Tulad ngayon. Kaya nga magbihis ka na dahil hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama.
Paano pa ako makakatanggi kapag ganyan ang tono mo? Napapailing, ngunit napapangitiring sabi niya. Iniwan na niya ito sa balkonahe at nagbihis na siya. Isinuot niya ang isang blusa na hindi pa niya naiisuot sa lugar na iyon. Nang makabihis, ay isinuot na niya ang wig. Hanggang balikat lamang niya iyon kaya ipinusod niya ng mabuti ang kanyang hanggang baywang na buhok. Nilagyan pa niya iyon ng hairnet upang walang hiblang makawala. Kahit siya ay napahanga nang makita niya sa salamin ang kanyang ayos. Kung brown lamang ang kanyang mga mata at kilay, malamang na mapagkamalan siyang may lahing kanluranin. Napakaganda mo. Tila namamalikmat ang sambit ni Andre nang balikan niya ito sa balkonahe. Bagay pala sa iyo ang brown hair. Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ko. Parang ako naman yata ang nanghihina ang loob. Bakit? Sigurado kasing uulanin ka ng tingin ng paghanga ng mga lalaki roon. Kapag nagsilapitan sila sa iyo, huwag mo namang kakalimutan na ako ang kasama mo. Puro ka bola? Natatawang sabi niya. Tayo na nga. Hindi nga nagkamali si Andre sa kanyang sinabi. Nang naroon na sila sa plaza kung saan ginaganap ang programa, maraming ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi lamang kalalakihan, kundi pati na rin ang mga babae. Hindi tuloy niya maiwasang kabahan. Hindi kaya siya makilala ng mga ito? Ilang beses siyang bumuntong hininga para mawala ang nararamdamang kaba. Pangatlong buntong hininga mo na yun Puna ni Andre. Relax, Eva. Kasama mo ako. Hindi ako hihiwalay sa'yo. Hindi ka malalapitan ng mga yan. At upang ipaunawa sa kanya ang seguridad na ibinibigay nito, hinawakan nito ang isang kamay niya at ikinawit iyon sa braso nito. Hindi na siya nakatutol pa. Parang kay lambing nang dating sa kanya ng inakto nito. Maya-maya lamang ay nakita na nilang pumagitna ang grupo ni na Angel sa entablado. Nagpalakpakan ang mga tao. Pati si Andre ay pumalakpak. Hindi naman siya makapalakpak dahil nakaipit ang kanyang kamay sa pagitan ng katawan at braso nito. Pero masaya siya. Masarap sa pakiramdam ang pagkakadikit ng tagiliran nito sa kanya. Tila kahit nabagyuhin at lindolin sila roon, ay hindi siya maaano dahil katabi niya ito. Magaling pala talagang sumayaw si Angel. Aniya nang isa-isa nang nag-e-exhibition ang mga nagsasayaw. Naranasan mo na bang sumayaw? Tanong nito sa kanya, sa halip na sang-ayunan ang sinabi niya. Oo, kapag nakakagat ako sa paa ng mga langgam. Pumalakhak ito na ikinalingon ng mga katabi nila. Hindi ka lang pala sa sculpture gifted, pati pala sa sense of humor. Hindi ako nagbibiro. Sa kapal ng mga halaman sa bakuran ko, minsan ay hindi ko nakikitang nakatapak na pala ako sa bahay ng mga langgam. Pangako, isa sa mga araw na ito ay tuturuan kitang magsayaw. Tulad niyan? Itinuro niya ang isang kagrupo ni Angel na kasalukuyang nagtatumbling sa stage. Muling humalakhak ito. Siyempre hindi. Hindi rin ako marunong ng ganyang sayaw. Pero tuturuan kita ng magandang sayaw. Promise yan. Nadagdagan na naman ang ligayang kanina pa pumupuno sa kanyang puso. Lalo na nang tapik-tapikin nito ang likod ng kanyang kamay na nakakapit dito. Nasa ganoon silang ayos nang biglang may bumulong mula sa kanyang likuran. Masaya ka ngayon, pero bukas makalawa, mangyayari din sa iyo ang sumpa. Pinanginigan siya ng katawan sa narinig. Maaligasgas at nakakatakot ang boses na iyon. Ganoong-ganoon ang boses na 2 beses nang dumadalaw sa kanyang panaginip. Nang lumingon siya, ay wala namang taong malapit sa kanila na posibleng siyang bumulong sa kanya. Bakit? Usisa ni Andre na lumingon din sa likuran nila. Wala. Para kasing may narinig akong nagsalita. Ano sinabi? Hayaan mo na. Kalimutan na lang natin yon.
Ngunit nawala na ang saya niya dahil doon. Sa kabila niyon ay sinikap niyang iwaksi ang kanyang narinig. Ayaw niyang mag-alala pa si Andre. Gabi na natapos ang programa sa plaza. Bago sila sumakay sa kotse ay may isang batang babae na lumapit sa kanila. "Sampagita po, ma'am, sir," sabi nito, sabay taas ng kamay na may hawak na ilang kwintas ng sampagita. "Naku nene, marami akong tanim na ganyan," sabi niya. "Magkano pa ba ang natira sa paninda mo?" tanong ni Andre sa bata. Tila hindi nito narinig ang sinabi niya, gayong malakas naman ang kanyang tinig. 30 pesos po. "Bibilhin ko ng lahat yan, pero mangako ka na uuwi ka na sa bahay nyo ha? Gabi na at hindi dapat napakalat-kalat pa sa kalye ang mga batang tulad mo." "Opo, pangako po." Inabutan ni Andre ng buong 50 pesos na papel ang bata. Hindi na nito kinuha ang sukli. "Bakit pa bumili ka pa niyan, kuya? Kahit doon sa tinitirahan natin ngayon, maraming ganyan sa gilid ng bahay." Baka kasi pilitin pa nung bata na ipaubos ang paninda niya. Baka abutin pa siya hanggang mamaya. Kawawa naman siya. Muli ay nakadama na naman siya ng paghanga sa binata. Likas na rito ang concern para sa kapwa nito. Panay ang kwento ni Angel habang pauwi na sila. "Alam nyo ba, sasayaw raw kami uli sa 1 linggo. Kapag dumating yung guest team. Darating daw ang mayor at ilang VIPs ng Batangas kaya may kaunting palabas. Syempre, nagandahan sila sa performance namin kaya kami ang pinili na mag-perform. O diba?" Pagyayabang nito. "Sus! Kaya ka lang naman excited sa pagsasayaw ay dahil nanonood yung crush mong captain ball ng yellow team." Kantsaw rito ni Andre. "Syempre kasama na rin yon." "Oy, kung poporma sa iyo ang lalaking iyon, sabihin mo sa bahay ka naligawan. Magpakilala muna kamo siya sa akin." "Opo, Manong Andre. Alam ko naman po kung gaano kayo ka-conservative." "Hindi ako conservative. Gusto ko lang na irespeto ka ng mga manliligaw mo at tratuhin ka ng tama." "Kuya, wala kang dapat ipag-alala. Idol yata kita. Susundan ko ang steps mo. Pero syempre, hindi ako paaabot ng 32 bago mag-asawa. Baka wala nang ma-harvest na itlog sa matris ko by then." Napapangiti lamang siya sa usapan ng magkapatid. Halatang malapit ang mga ito sa isa't isa. Kahit bata pa si Angel nang maulila ang mga ito sa ina, ay napalaki ito ng maayos ni Andre. Dahil unang madaraanan ang bahay na inuupahan ng mga ito, ay idinaan muna nila roon si Angel. Pagkatapos, ay siya naman ang inihatid ni Andre sa bahay niya. "Maraming salamat sa ginawa mo ngayon para sa akin, Andre." Sinserong sabi niya rito nang makapasok na sila sa bahay. "Ngayon lang ako nag-enjoy ng ganito. Sobra-sobra na ang utang na loob ko sa inyo ni Angel." "Eva, hindi mo naman kailangang bilangin ang utang na loob mo sa amin. Kung napasaya man kita, huwag mong kalilimutan na habang ginagawa ko iyon ay mas naliligayahan ako. Nakadarama ako ng kakontentuhan kapag alam kong napapasaya kita." "Tama na," natatawang sabi niya. "Baka mapaiyak na ako niyan." Ngumiti ito. "Basta-basta kaligayahan kita mapapaiyak eh." "Oh," may dinukot ito mula sa bulsa nito. "May baon naman akong panyo oh. Pupunasan ko ang mga luha mo, kahit pati sipon mo kung papayag ka." Muli ay natawa siya. "Salamat, Andre. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Iyon lang ang alam kong maisusukli ko sa mga kabutihan mo. Hindi naman ako naghahanap ng sukli. Masaya akong natulungan kita. Nalulugod ang puso ko kapag pinaglilingkuran kita. Ngayon ko lang naranasan na sumaya ng labis dahil lang nangitian mo ako. Parang ang ayaw ko nang ihiwalay pa sa iyo ang mga mata ko. Diyos ko, wag naman po sanang panaginip lang ito." "Pasensya na, Eva. Hindi ko naman, alam ko, napakaaga pa para sabihin ang mga nasabi ko pero..." Lalong lumuwang ang kanyang ngiti
dahil sa tila pagbubuhol-buhol ng mga sinasabi ni Andre. Nauunawaan na niya ito. Hindi nito kailangang isatinig pa ang iba pang nilalaman ng dibdib nito. Okay lang, hindi ako nagagalit. Talaga? Tumango siya. Alam mo, matagal na akong naghihintay sa pagdating ng isang lalaking kasing maasikaso mo. Isang lalaking mabait at mabuti gaya mo. Pero mahabang panahon na ang dumaan at sa paglipas ng mga araw, nagsimula na akong mapagod sa kakaasa. Hanggang halos makalimutan ko na kung ano nga ba yung inaasam kong dumating sa buhay ko. Nakita ko kung paano mo tratuhin at alagaan si Angel. Nakikita ko rin kung gaano siya kalapit sa'yo at kung gaano kanya tinitingala bilang magandang ehemplo. Hinahangaan ko rin ang mga sinserong concern mo para sa kapakanan ng kapwa mo. Siguro, maliliit na bagay lamang iyon, pero sa isang tumitingin na tulad ko, sapat na ang mga iyon. Ito naman yata ang biglang naging speechless. Lumapit ito sa kanya. Malapit na malapit. Magkahinang ang kanilang mga mata. Routine lang dati ang buhay ko, walang excitement at walang mga sorpresa. Hanggang makita kitang nakadungaw sa bintana. Hindi na ako napalagay mula noon. Gusto kitang makilala. Gusto kong lagi kang nakikita. Alam kong mula ng araw na iyon, biglang nagbago ang buhay kong dati ay ordinaryo lang. Habang buhay kong ipagpapasalamat iyon sa Diyos. Namalaya na lamang niya na magkayakap na sila ng mahigpit. Ipinasusundo ka ni Kuya. Ate Eva, may sorpresa raw siya sa'yo. Nahinto siya sa ginagawang pagpapalit ng kurtina nang excited na pumanhik si Angel sa kanyang bahay. Mula nang magkaunawaan sila ni Andre, ay ate na ang tawag nito sa kanya. Ano na namang sorpresa? Tanong niya. Sorpresa nga kaya syempre, hindi ko pwedeng sabihin. Lagi na lamang siyang may sorpresang ibinibigay sa akin. Yan si Kuya. 32 years nang inipon ang mga ideas niya para i-please sa magiging girlfriend niya. Kaya ayan, pagsasawain ka talaga niya. Natawa siya. Sandali, magpapalit lang muna ako ng damit. Nang dumating sila sa inuupahang bahay ng magkapatid ay sarado ang pinto. Kinailangan pang gamitin ni Angel ang dalang susi dahil nang kumatok sila ay walang nagbukas niyon. Nang mabuksan iyon ay muntik na siyang mapatalon. Dahil ang bumungad sa kanila ay ang nakangiting mukha ni Andre. Surprise! Sabi nito sa malakas na tinig. Nang umalis ito sa pagkakaharang sa pinto, ay tumambad sa kanyang paningin ang napakaraming decorative balloons. Sa gitnang dingding ng sala ay may nakalagay na Happy Birthday Eva, nagawa rin sa makukulay na lobo. Sa ibaba niyon ay may isang mesa. May nakapatong doon na bilog na cake na may mga nakatusok na kandila. Ang ganda! Sabi niya. Binalingan niya si Andre. Pero hindi ko pa naman birthday Alam ko, gusto ko lang isorpresa ka ng ganitong celebration. Natatandaan ko kasi na minsan ay nabanggit mo na hindi ka nagse-celebrate ng birthday mo dahil wala namang makikipagsaya sa'yo. Dahil nandito naman kami ni Angel, naisip ko na bago matapos ang bakasyon niya ay dapat magbigay ako ng party para sa'yo. Nag-abala ka ng ganito para lang sa akin? Maluha-luha siya. Hindi lang naman ako ang nag-prepare nito. Magkatulong kami ni Angel. Kinumpirma iyon ni Angel. Ako ang nag-order ng lobo, cake at ice cream. Ako rin ang nag-decorate ng sala. Si Kuya ang nagluto ng pasta at fried chicken. Siya rin ang gumawa ng happy birthday na yan. Itinuro nito ang mga lobo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Pero parang kulang pa na magpasalamat lang ako. Paano ko ba magagantihan ang kabutihan ninyong ito sa akin? Ano pa? Di syempre, kainin mo ang mga inihanda namin ni Kuya para sa'yo. Pinunasan niya ng daliri ang mga namamasang mata niya. Ngayon lang may mga tao na nagpasaya sa akin ng ganito. Nilapitan siya ni Andre at hinalikan siya sa pisngi. Happy birthday, mahal. Thank you.
Nakigaya rin si Angel at hinalikan niya sa kabilang pisngi. Make a wish! Utos ni Andre pagkatapos nitong sindihan ang 27 kandila ng cake. Sinunod niya ito. Taimtim na umusal siya ng dasal sa kanyang isip. Nang hipa niya ang mga kandila ay hindi mamatay-matay iyon. Tawa ng tawa si Angel. Sorry, magic candles kasi ang nabili ko. Masuyong ginulo ni Andre ang ulo ni Angel. Kapag kuwan, ay ito na ang nagpatay ng mga kandila. Pagkatapos, ay inakbayan siya nito at iginiya patungo sa komedor. Kainan na! Masayang sabi ni Angel. Habang kumakain sila, ay panakanakang sinusubuan siya ni Andre. Natutuwa siya sa pag-aasikaso nito, ngunit nahihiya rin siya kay Angel, lalo at panay ang kantsaw nito kay Andre. Mahirap pala kapag tumanda muna bago magkaroon ng girlfriend over sa pagka-sweet. Hindi kaya magsawa ka agad sa iyo si Ate Eva niyan, kuya? May isang naiinggit dyan kaya panay ang kantsaw. Ganti ni Andre na kunwari ay siya lamang ang kinakausap. Hindi po ako naiinggit. Sinasabi ko lang na ngayong na-inlove ka na sa wakas, naglabasa na ang kakornihan na taglay mo. Grabe, parang Guy and Pip. Akala mo naman buhay na siya noong panahon ni na Guy and Pip. Si Daddy po ang nagkwento kung gaano sila kakorni ni Mami noon sa pagsunod sa mga artistang iyon. Oo nga pala, naaalala kong kwento pa ni Daddy na kay Pip ka raw ipinaglihi ni Mami. Iyan ang hindi totoo. Libang na libang siya sa magkapatid. Sa kabila ng pakikipag-alaskahan ni Andre kay Angel, ay naaasikaso pa rin siya nito na para bang napaka-espesyal niya. Kung maligaya siya noong mga unang araw nila ni Andre bilang mangnobyo, ay higit pa ang kaligayahang nadarama niya ngayon. Kaya naman, hindi niya inaasahang makakasingit na naman ang maaligasgas na tinig. Paghandaan mo na ang nalalapit na katuparan ng sumpa sa iyo, Eva. Eva? Eva? Nasaan ka? Si Andre ito. Papanik na ako ha? Malakas na sabi niya mula sa ibaba ng hagdan ng cottage. Walang sumagot ngunit bukas ang pinto nang itulak niya iyon. Nakita niya sa center table sa sala ang glass vase na ibinigay niya noon kay Eva. Puno iyon ng magagandang lilium. Ngayon lamang niya nakitang ginamit iyon ng kanyang nobya. O baka naman sa silid nito dati inilagay ang vase. Marahil ay ngayon lamang nito naisipang gamitin iyon sa sala. Nagtungo siya sa komedor ngunit wala roon si Eva, kaya nagtuloy na siya sa kusina. Wala rin ito roon. Nang mapasulyot siya sa bintana, ay nakita niyang papalapit na ito sa pinto ng likuran ng bahay. Napakanot-noo siya dahil nakapiring ang mga mata nito. Hinihintay muna niyang makalapit ito. Eva? Nagitlaman ay nagpatuloy ito sa pagpasok sa kusina. Anong ginagawa mo? Bakit nakapiring ang mga mata mo? Inalis nito ang piring sa mga mata. Binuksan nito ang maliit na refrigerator at inilabas ang isang pitchel mula roon. Magpalamig ka muna, sabi nito habang inilalapag sa counter ang pitchel. Gumawa ako ng dalandan juice kanina. Bakit nga nakapiring ang mga mata mo? Nagpa-practice lang ako. Practice ng ano? Mabuti nang alam ko kung paano kumilos dito sa loob ng bahay kapag nabulag na ako. Napahinga siya ng marahas. Ano ba namang klaseng salita yan? Bakit mo iniisip na mabubulag ka? Naisip ko lang kasi na sa aming mga babae lamang nangyayari ang trahedya sa pamilya ko. Kaya kung mangyayari uli iyon, malamang na sa akin naman. I can't believe na inaasahan mong... No! Mas tama sigurong sabihin ko na hinihintay mo na mangyari sa'yo ang trahedya. Hindi natin mapipigilan ang nakatakdang mangyari, Andre. Paano ka naman nakasisiguro na iyon nga ang mangyayari? Basta alam kong hindi magmimintis ang sumpa. Napabuntong hininga siya. Gusto na niyang mainis dahil ayaw nitong labanan ang kapahamakang inaasahan nitong mangyayari.
Paano ko ba mababago ang paniniwala mong iyan? Huwag mo nang subukin, mabibigo ka lang. Parang pinipiga ang kanyang puso sa nakikita niyang kawalang pag-asa sa anyo nito. Nayakap tuloy niya ito ng mahigpit. Kung lumayo ka na lang kaya sa lugar na ito, may bahay ang mga lolo ko sa Makati na katiwala lang ang nakatira. Pwede kitang patirahin doon. Siguro naman, kung naroon ka na, ay hindi ka na masusundan ng sinasabi mong sumpa. Salamat, Andre. Pero tulad ng sinabi ko sa iyo noon, hindi ako maaaring umalis ng bahay na ito. Hindi na lamang siya nakipagtalo pa rito. Pasasaan ba at makakaisip din siya ng paraan kung paano mababago ang paniniwala nito. Magandang miss, pwede po bang bumaba na kayo riyan? Napahinto si Eva sa pananahi ng sirang parte ng malaking nylon mesh na nakasaklob sa bubong ng kanyang bahay. Nasa ibaba pala si Andre. Nasa tabi ito ng hagdan at nakatingala sa kanya. Ako na lang ang gagawa niyan, sabi pa nito. Bumaba ka na at baka mahulog ka pa. Hindi, aniya. Sanay na ako rito. Hintayin mo na lang ako riyan. Maupo ka muna sa balkon. Hayaan mo na sa akin yan. Trabaho naman ng lalaki yan eh. Wag na. Dati ko namang ginagawa ito. Ang tigas naman po talaga ng ulo ng mahal ko. Kapag bumilang ako ng 3 at hindi ka pa bumababa riyan, aakyatin na kita at hahalikan kita ng matagal. Makikita tayo ng lahat ng dumaraan, sige ka. Natawa siya sa pananakot nito. Kahit na na-excite siya sa sinabi nito, ay sinunod na lamang niya ito. Kumilos na siya upang bumaba ng hagdan. Subalit unang hakbang pa lamang niya patungo roon ay biglang sumulpot si Luna mula sa kung saan. Tumawid ito sa daraanan niya. Sa pagkagulat ay sumabit ang kanyang paa sa butas na nylon mesh, dahilan para mawalan siya ng balanse. Dumaos-dos siya at bumuka ang kanyang mga kamay, subalit wala siyang makapitan. Tuluyan na siyang nahulog. Ang hindik na mukha nang nakatingalang si Andre ang huli niyang natandaan bago pumalit ang matinding sakit na dulot ng kanyang pagbagsak. Hindi huminto sa pagdarasal si Andre para kay Eva mula nang mahulog ito sa bubungan. Tumama ang ulo nito sa mga pinagtabasang metal mula sa nililok nito. Grabe ang naging pinsala sa ulo nito. Kinailangang operahan ng malaki ang sugat niya. Mabuti na lamang at himalang walang bali ang mga buto nito. Gasgas at sugat na hindi naman malalalim ang pinsala nito sa katawan. Ngunit sa kabila niyon ay kinakabahan siya. 2 araw na ang lumilipas pero hindi pa gumigising ito. Labis-labis ang takot at pag-aalalang nadarama niya. Halos hindi na nga siya umuuwi sa inuupahang bahay. Kapag napipilit siya ni Angel na umuwi upang matulog, ay hindi rin siya mapakali roon kaya bumabalik din agad siya sa ospital. Nais niyang nasa tabi siya ni Eva kapag nagkamalay ito. Pinagmamasdan niya ang natutulog na nobya. Puno ng benda ang ulo nito at ang isang bahagi ng mukha nito na siyang napinsala ng husto sa pagbagsak nito. Labis-labis ang naging pagsisisi niya. Kung hindi siya nagpumilit na pababain ito sa bubong, ay hindi ito magmamadaling bumaba. Hindi sana na disgrasya ito. Hinawakan niya ang kamay nitong walang swero at marahang hinalikan iyon. I'm sorry, mahal ko. I'm so sorry. Bago pa niya mabitawan ang kamay nito, ay gumulaw na iyon. Napatingin uli siya sa mukha nito. Nagmumulat na ito ng mga mata. Eva? Salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Tinimbrehan niya agad ang nurse's station. Andre? Ako nga ito, mahal ko. Kumusta na ang pakiramdam mo? Bakit napakadilim? Tanong nito sa parang inaantok na boses. Bakit wala akong makita? Natigagal siya. Oh God, no! Ano nga kaya ang dahilan at pagmulat ng mata ni Eva ay wala siyang makita?
Tumalab na nga ba ang sumpang sinasabi niya? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata.